Apat sa 16 na may warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control projects na sa labas ng bansa. Zaldico, pinaniniwala ang gumagamit ng ibang passport. Makibalita tayo kay Mar Gabriel Mara. Yes, Wedge, tiniyak nga ng DILG na maaresto nila ang lahat ng mga individual na may warrant of arrest kaugnay sa kasong kinakaharap sa natuklasang anomalya sa mga flood control projects. Kaninang umaga, ipinresinta ng DILG dito sa Campo Crame yung muka at pangalan ng 16 na may warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. 8 sa kanila ang nasa kustodiya na ng otoridad kasama ang mga opisyal ng DPWH Mimaropa habang 8 individual pa ang at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, 4 sa mga dawit sa kaso ang nasa labas ng bansa, kabilang sina dating Congressman Zaldico na inaalam pa ang lokasyon, Aderma Angeli Alcazar ng SunWest Incorporated na umano'y nasa New Zealand, si Cesar Buenaventura, treasurer ng SunWest Incorporated na nasa New York, at si Montrexis Tamayo ng Department of Public Works and Highways na nasa Japan. Bine-verify daw ng DILG ang report na gumagamit ng ibang passport si Zaldico habang nagpapalipat-lipat ng bansa. Pero tiwala ang kalihim na agad din itong maaresto paglabas ng kanyang red notice mula sa Interpol. Inabistuhan naman nila ang 3 iba pang individual na nasa ibang bansa na magtungo sa Embahada ng Pilipinas upang doon sumuko. Hindi raw titigil ang otoridad hanggang sa maaresto ang lahat ng sangkot sa katiwalian para maiharap sa korte. Samantala, iniimbestigahan na rin ng DILG ang tunay na rason kung bakit sa bahay ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro dyan sa Quezon City na aresto ng NBI itong si Engineer Dennis Abagon. Nais matiyak ng DILG kung ito ba ay nangungupahan o nagtatago sa nasabing bahay. Sa harap nito, nagbabala si Secretary Rimulya sa mga individual na nagpaplanong tumulong sa pagtatago ng mga dawit na individual na maharap din sila sa kaukulang kaso. Ang tanging opsyon lang daw sa ngayon ng mga ito ay sumuko sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya dahil hindi raw masisiguro ng otoridad ang resulta kung sila ay isasailalim sa manhunt operation. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary John Vic Rimulya. Our best advice to all who have outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Wedge, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, itong mga lumabas na initial na warrant of arrest laban sa 16 na individual ay umpisa pa lang dahil may mga warrant of arrest pa na susunod, lalo na yung mga sangkot sa nabisto ng mga ghost project dyan sa Bulacan. Wedge. Maraming salamat, Mar Gabriel.